So, click natin itong mode selection. Good morning! So, today mga ka-IT, mayroon na naman tayong Wablink. So, ito ang kanyang power adapter. Okay, so maraming accessories. Tingnan natin. Wow, grabe oh. Nice. Ayun, so tamang-tama. So ito naman ang kanyang mga antennas. So malaki pa lang Wablink, no? Ayan, no? Tapos ito ang kanyang mga antennas. So apat ito ang kanyang mga antennas. Ito naman yung ating panali pamaya, no? Sa ating tower. Alright, so set up muna natin. So, ito ay gagawin nating access point, no? Set up natin as access point para sa ating piso Wi-Fi. So, bago tayo mag-config, konting review muna tayo, no? Dito sa ating Wablink. So, nandito naman mga kahit sa likod, no? Yung kanyang specifications. So, basa nyo naman dyan. Yan, so dual band na ito. At yan ang speed kung kayo ay connected sa 2.4. Ito naman sa 5G. Okay, so dito yan lahat sa likod, sa kanyang mga encryption type. Right, so pwede siya dito, no? Ito yung mga operation modes. Yan. Mesh, repeater, AP, router. So gagawin natin siyang AP para sa ating piso Wi-Fi. Alright, so ito ay Wi-Fi 6. So mas mabilis, no? Kaysa sa mga previous natin na mga Wi-Fi. Alright, let's go. Okay, so dito tayo sa ating laptop. So tingnan natin, no, ang kanyang SSID dito. So ito siya, ang kanyang SSID. So yan, yung isa. Okay, so yung isa 5G. So connect tayo mga ka-IT via LAN cable. Tingnan natin dito sa ating network connections. Ayan, so connect tayo, no, para mas madali. Okay, so now, i-access natin ang kanyang web interface. Ito dito, WAP login .link. Ayan, so ito na ang kanyang login page. So please set up this device first. Okay, so password nito, yan, admin lang. Okay, so set up muna natin, no, ating country or region. Pwede natin global lang. Okay. Then, tama yan. So, modify password. So, gawa tayo ng panibagong password. So, next lang natin. Huwag muna natin palitan ng SSID. So, try muna nating lagyan. Lagyan natin muna. Tapos, samaya, ipalitan na lang natin. Yan. Okay, so refresh natin. Alright, so login tayo ulit now gamit ang ating panibagong password. Okay, wow! So ito na ang kanyang pinaka dashboard, no? So ito yung home, wireless, advanced device. Ito yung kanyang firmware version. Alright, so punta tayo sa advanced. So dito sa advanced mga ka-IT, dito na natin makikita, no, yung mga yan, like for example ito yung mode selections, no, kung ano yung mga options natin dito like repeater, router, or IP mode. So yan, meron na ditong firmware update, yan, modify password para sa ating admin, then signal adjustment ba, meron pang signal adjustment, tingnan natin. Okay, so high, low, middle. So doon na tayo sa high. So, click natin itong mode selection. Ayan. So, currently, naka-AP mode na siya. Okay. Then, dito sa mode selection, click natin yung AP mode. Okay. So, yan. DHCP lang tayo. Save natin. Okay. So, 100% na. Refresh natin. So, login tayo ulit. Kasi tatanggalin natin yung ating password. Tayo sa wireless. So, tanggalin natin itong ating password. Open na natin. Then, save.
Alright, so refresh lang natin. Okay, so login tayo ulit. Okay, so tapos na tayo mga ka-IT dito sa ating config, no, as AP mode. So ngayon, i-aakyat na natin siya sa ating tower para sa ating testing.